Hi, welcome sa aking video kung saan itetest natin yung 18650 batteries na nabili ko sa Shopee. Maganda kasi yung review niya and totoong reviews talaga yung pinagbasihan ko kasi ang daming reviews na kahit hindi pa nagagamit, 5 stars na agad basta naka-bubble wrap or mabait si kuya ng deliver. Ang sabi sa product page niya is nasa 2,200 mAh yung capacity. Tapos, ang price is 45 pesos lang. Kaya, ngayon, itetest natin kung legit nga ba at sulit yung battery na to. By the way, ilalagay ko pala yung link nito sa video description kung saan ko nabili. Itetest ko ngayon yung batteries gamit yung Opus C3100 multifunction battery charger. Gagamitin ko yung charge test mode, tapos isiset ko yung charge and discharge current to 1 amp. Dito ko nga pala gagamitin yung batteries na binili ko. Galing din to sa Shopee. So sa next video, ko-compare natin yung performance nitong DIY versus dun sa branded na OK power bank. Explain ko din kung hanggang ilang charge nga lang ba talaga at kung bakit. $2,000 years later. Ayan, tapos na yung charge test cycle natin. Pasensya na kung hindi mabasa yung LCD ng tester, pero ito yung picture na sinulat ko na din yung capacity niya sa batteries. So on average nasa 2,500 mAh, so sulit na rin. Ito din pala yung previous test result ko dun sa first batch. Tapos yung sa last batch, test natin na 2 amps since pagka dalawang batteries lang ang ilagay natin kay Opus, kaya niya ng 2 amp charge. So yun ang gagawin natin and check natin kung may impact ba talaga siya. Ayan, tapos na din mag-charge yung last batch natin. So bale, same din yung result using higher discharge test. So conclusion time na tayo. So sulit ba siya? Base sa initial test natin, oo, pero time lang ang makapagsabi kung mamimaintain niya ba yung capacity niya habang tumataas yung discharge cycle. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo agad pagka-up ng next video natin. Maraming salamat.